When God made promises to his children thousands of years ago, he made promises to you. God said that he predestined you and foreknew you while you were still being formed in the innermost parts of your mother's womb. God said that he has plans to prosper you, plans to give you a future. God said that nothing can ever separate you from his love, not the past, not the present, nor that which is to come. From thousands of years ago, he made promises to you. God said that he predestined you and foreknew you while you were still being formed in the innermost parts of your mother's womb. God said that he has plans to prosper you, plans to give you a future. God said that nothing can ever separate you from his love, not the past, not the present, nor that which is to come. God said that he promised to never leave you or forsake you. God said that he is always ready to take your burdens upon himself and give you peace. God said that he guarantees forgiveness of sin. God said that he loved you so much, he gave his only son as a sacrifice for you. So the next time you're wondering what you have to be thankful for, stop and think about what God has done for you. And give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. Life isn't always easy. Storms come. Seasons change. The weight of the world often presses down. But joy doesn't depend on perfect circumstances. It relies on a perfect God. True joy comes from knowing Jesus. Whatever the season, whatever the challenge, you can have joy.
sapagkat palagi lang, O Diyos, sa presensya mo, Panginoon, ay may joy, Lord God. May peace, Lord God, at damang-dama lang namin, O Diyos, yung iyong presensya, Lord God. We believe by faith, Lord God, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at kakatagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Even, Lord God, yung mga nasa online, Lord God, pagpalain niyo po silang lahat, O Diyos. Ano man ang kanilang mga ginagawa, O Diyos, ay tunay nga, O Diyos, maranasan nila ang kapayapaan mo, O Diyos, O God. Ngayong gabi, O Diyos, O God, ay tanggapin mo lang yung papuri at duwalhati na nagmumula sa iyo, Lord God. Sa iyo lamang ang kapurihan sa pangalan mo, Jesus. Amen! Praise God! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po ba ay nananabik sa presensya ng Panginoon? Pwede po ba ang pakisabi sa kapatid mo, kapatid, nananabik ka ba sa presensya ng Panginoon? Sabihin mo, yan. Kahit, kahit ilan-ilan na tayo ngayon, but again, ang Diyos ay kasama natin. Amen po ba? Praise God. Sige po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Ako ay narito, Lord God. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, Lord. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Hallelujah. Nananabik nang makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, Lord. Naasam-asam presensya mo'y muling. Yes, oh God. Ako ay narito ngayon, nananabik, Panginoon. Hallelujah. Nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sige po, patuloy nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ako ay narito, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Yes, sir, Lord God. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, Panginoon, O God. Nananabik nang makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik nang makita, muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malaya, yang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Sumasayaw na nga, Panginoon. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik nang makita, muli mong pagbisita. Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Minsan pa, sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga. Sige po, sa galak tumatawa. Nananabik na makita.
Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ang pangalan mo, O Diyos. We worship you, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka naming pupurihin, O Diyos. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Hallelujah. Hayaan mo lang, O Diyos, na kami po'y umawit sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo lang, O Diyos, ang aming papuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Yes, O God. Bakit nga ba kami umaawit sa iyo, Panginoon? Bakit nga ba kami sumasamba sa iyo, Panginoon? Bakit nga ba kami nagpupuri sa iyo, Lord God? Sapagkat alam namin, O Diyos, Ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Come on, church. Let's worship the Lord our God. Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba Yes, O God. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Isan pa. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Minsan pa, bakit nga ba? Bakit nga ba? Yes, O God, bakit nga ba, Lord? Purihin ka, Panginoon. Sinasamba, Panginoon. O bakit, O Diyos, O God? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalama? Sabay-sabay mo. Nais kong awitan ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Sige po, minsan pa. Bakit nga ba, O Diyos? Hallelujah. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Minsan ba, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba nasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalam? Sige po, purihin natin ang Panginoon. Nais kong awitan ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil
sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Nais ko, Panginoon, hallelujah. Nais ko awitan ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Sige po, sabihin natin, nais ko. Nais kong awitan ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Minsan pa, nais ko, Panginoon, hallelujah. Nais ko awitan ka, dahil sa pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Mahal kita, Panginoon, hallelujah. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. Mahal kita, O Diyos, O God. Mahal kita, O Diyos, wala na iba. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Minsan pa, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin.
sa'yo maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, o Diyos, kay buti mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay. Minsan pa, O Diyos, haugan. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O God, O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay. Sige po, awitan natin ang Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, O God. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O God, O hallelujah. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O God, O Diyos, kay buti mo. Sige po, minsan pa, sabihin natin, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mabuti ka, Panginoon Diyos. Hallelujah. Aming Diyos, Ama, iyong likha, luluhan at tinig ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Dapat bisan pa, for the last time, napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwal at tiig ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Tapat noon, ngayon, O God. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Yes, Tapat. hallelujah. Glory to your name, O Jesus. Glory to your name, O Yes, Lord Father. God. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, O God. Lord, naway naging magbagong sa
inyo, Panginoon, sa iyo, Panginoon, yung aming praise and worship, Panginoon. Receive it, O God, because truly, O God, you alone are worthy of our praise, O God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon, and even, Panginoon, yung mga nakikinig, nanonood sa online, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, salamat lamang po, Panginoon, doon sa promise mo na where there are 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them, O God. And Lord, you are not only confined here in this room, Panginoon. Where your spirit is, there is freedom in every area, Panginoon, na kung saan nanonood ang aming mga kasama dito, Panginoon. You are in the midst of them, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dun sa presence mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, truly, Panginoon, na alam po namin, Panginoon, ang Israel ay apple of your eye. Pero Lord, may mahalaga rin pong parte, Panginoon, ng Pilipinas. Panginoon, alam po namin na malapit din po sa iyo ang aming bansa, Panginoon. And so Lord, tonight, Panginoon, hindi po cliche, Panginoon, yung sinasabi mo sa 2 Chronicles 7:14, Panginoon. We will always claim it, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, yun po yung purpose mo sa Pilipinas, Panginoon. As Pastora Elsa says, lagi niya po sinasabi na for every promise, there's always a premise, Panginoon. Lord, we claim, Panginoon, na tanggalin niyo po, Panginoon, yung veil, Panginoon, ng aming mga kababayan, Panginoon, na nakatakip sa kanilang mga mukha, Panginoon, upang makita ka po nila, Panginoon. And Lord, we pray, O God, na ang aming bansa ay mahihil isang araw, Panginoon. Alam namin, Panginoon, yung promise mo, Panginoon, and we are just claiming it right now, Lord. Lord, salamat po, Panginoon. In order for it to happen, Panginoon, we just look to you, Panginoon, yung aming presidente, Panginoon, yung lahat ng mga cabinet members and the lawmakers, Panginoon. Lord, we lift up, Panginoon, si President Marcos, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang gabayan, Panginoon. I-grant niyo lang po, Panginoon, yung wisdom na kagaya ng ginrant mo kay King Solomon, Panginoon, sa 1 King 3:9, Lord. And Lord, we pray, Panginoon, na sabi niyo nga po, Panginoon, sa 1 Timothy 2:1, Panginoon, na that we are to pray for kings and all in authority, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na natanggalin niyo po, Panginoon, yung mga pride, yung mga selfish ambition, Panginoon, yung mga hidden agenda, Panginoon, ng mga nakaupo sa pwesto, Panginoon. And will you just replace it, Panginoon, yung integrity, yung humility, at saka yung servant leadership, Panginoon. And Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ma-discern po nila between yung right and wrong sa mga ginagawa po nila, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sabi niyo rin po, Panginoon, where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety, Lord. Surround them, Panginoon, with righteous advisors, Panginoon, na may banal na takot sa iyo, Panginoon. And may they remember that true authority comes from you alone, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Lord, we also pray for against corruption, Panginoon, and political division, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon. Nakikita mo po itong lahat, Panginoon. There are political tensions and divisions. Ito po yung nakakapag-weaken, Panginoon, dun sa trust, dun sa mga institution namin, Panginoon. Pero yung word mo, Panginoon, dinideclare niyo po, Panginoon, na righteousness exalts a nation, Lord, but sin is a reproach to any people, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, I just pray, Panginoon, na you will expose those that needs to be exposed and shake those that needs to be shaken, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, expose yung mga hidden corruption, Panginoon. Tear down the systems that enable injustice, Panginoon. Let truth prevails in every investigation, Panginoon. Yung mga transactions, Panginoon, and even do sa mga public service, Panginoon. And we just declare, Panginoon, na yung mga inupo mo po, Panginoon. Sabi niyo po sa Psalms 133:1, Panginoon, how good and pleasant it is when God's people live together in unity, Panginoon. Ihil niyo lang po, Panginoon, yung aming politika po na sa Pilipinas, Panginoon, yung hostility, Panginoon.
I-replace niyo po, Panginoon, yung hatred and online toxicity with respectful dialogue, Panginoon. And even yung magkaroon ng national unity, Panginoon. And Lord, we are also praying, Panginoon, yung righteous decision for the poor and vulnerable, Panginoon. Inilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon. We remember them, Panginoon. We remember the poor, unemployed, the farmers, the fishermen, and urban poor, Panginoon. And those struggling with inflation, O God. Lord, dalangin po namin, O God, na dinideklara namin, Panginoon, that policies and laws will be prioritized, Lord. Magkakaroon po ng fair wages, Panginoon, yung food security, affordable education, and accessible healthcare, Panginoon, para sa lahat ng mga Pilipino, Lord. And Lord, let government programs not be hindered by corruption, Panginoon, but truly reach, Panginoon, dun sa marginalized, Panginoon, na sectors, Panginoon. And may justice roll on like river, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. And Lord, also, Panginoon, we pray for peace, Panginoon, sa mga communities, Lord, especially dun sa mga conflict-sensitive areas, Lord. Father, we lift up, Panginoon, itong mga communities na ito, Panginoon, na nakaka-experience ng tension, crime, insurgency, threats, and unrest, Lord. You are the Prince of Peace, O God, and our Jehovah Shalom, Lord, our peace. And so today, Lord, we declare peace over every barangay, every cities, and all provinces from Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. We pray that you will silence violence, Panginoon, at i-protect nyo lang po, Panginoon, yung lahat po ng nakatira sa Pilipinas, Panginoon. Strengthen local leaders and peace builders, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon ng unity talaga, Panginoon, sa Pilipinas, Lord. And let families be restored, Lord, in Jesus' name. Let the youth be guided away from crime and radicalization, Panginoon. May reconciliation replace revenge, Lord. At dalangin po namin na strengthen niyo po, Panginoon, yung mga people mo, Panginoon, your church, Panginoon. Use them to contribute to all of this, Lord, in Jesus' name, Lord. And also, Panginoon, tinataas din po namin sa inyo yung mga jobs, yung mga financial provision, Panginoon, tsaka yung economic stability, Panginoon, sa Pilipinas. Lord, many Filipinos are burdened by rising costs, Panginoon, yung mga utang, yung mga uncertainties, Panginoon. Overseas workers here and around the world, Panginoon, ay nagsasakripisyo for the daily, Panginoon, para po sa mga pamilya, Panginoon. Lord, sabi niyo po, Panginoon, sa Deuteronomy 8:18, it is you who gives us the ability to produce wealth. And so we pray, O God, na more job opportunities for our families will be open, Panginoon, back home, Panginoon. Sustainable businesses, Lord, i-open niyo po ito, Lord. Yung mga ethical entrepreneurship and even, Panginoon, yung economic stability for our nation, Lord. Lord, i-bless mo lang po, Panginoon, yung mga small business owners, Lord. I-strengthen nyo lang po, Panginoon, yung lahat ng industries, Panginoon. I-guide nyo lang po yung mga financial leaders with wisdom, Lord. Magkaroon po nawa ng mga innovation, Panginoon, yung mga productivity, yung mga integrity, Panginoon, sa commerce, Panginoon, ng Pilipinas, Lord. And even, Lord, with what's happening in the Middle East, Lord, it's ugly, Lord. It's ugly. And with it comes oil price hike and a ripple effect, Panginoon, of rise in the prices of commodities and also weaken yung pong aming currency, yung peso, Panginoon. But despite all of this, Lord, we know that you are sovereign, Panginoon, and all these things work together for the good of those who love you, O Lord. And as you said in Ecclesiastes 3, Panginoon, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time for war and a time for peace. A time to tear down and a time to build. O Lord, sa kabila ng lahat ng ito, Lord, we acknowledge you as our Jehovah Jireh, our provider, and we know, God, that you will sustain each and every family and that you will provide food in every table of the Filipino household, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. And Lord, we also pray, Panginoon, sa protection from fires, drought, and extreme heat, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Lord, as the Philippines transition into the hotter months, Panginoon, we pray for protection from wildfires, Panginoon, yung water shortages, Panginoon, and extreme heat. Protect nyo lang po, Panginoon, yung mga farmers, sa mga crop loss, Panginoon. Preserve nyo lang po yung mga water supply, Lord. And give wisdom to local governments, Panginoon,
in water management and disaster prevention, Lord. I-shield nyo lang po, Panginoon, yung mga vulnerable sa communities, Panginoon, from fire hazards, Lord. And even guard forests and provinces prone to drought, Panginoon. And Lord, also we pray, Panginoon, dun sa preparedness, Panginoon, yung against typhoons and natural disasters, Panginoon. We know our nation, Lord, is vulnerable sa mga typhoon na to, Panginoon, earthquakes and volcanic activity, Panginoon. Yet you are sovereign, Lord, over wind and waves, Panginoon. Just as Jesus calmed the storm, Panginoon, we ask for your mercy over our islands, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na i-grant nyo lang po kami, Panginoon, ng mga early warning efficiency, Panginoon, yung mga government preparedness. Lord, and I pray, oh God, na magkaroon po ng responsible urban planning, Panginoon, protected evacuation centers na kung saan magiging ligtas yung mga evacuees, Panginoon. And let there be no casualties, Panginoon, and swift response, Panginoon. Strengthen niyo lang po, Panginoon, yung disaster response team namin and saka yung mga volunteers, Lord. And Lord, we declare that you are our refuge and strength and ever-present help in trouble, Panginoon. Salamat, O God. And finally, Lord, we are praying for the law enforcement and the justice system, O God. Lord, we lift up our police officers, military personnel, judges, prosecutors, and public defenders, Lord. Lord, we pray that they will embrace Micah 6:8 that says, to act justly and to love mercy and to walk humbly with you, O God. Protect law enforcers who serve with integrity, Lord. Tanggalin niyo po yung mga abusers, Panginoon, sa mga powers nila. And let investigations be impartial, Lord. Let courts uphold truth without delay, Panginoon. Walang favoritism. May justice, Panginoon, not be influenced by wealth, Panginoon, yung mga power or yung dahil malakas ka sa politika, Panginoon. And i-establish nyo lang po, Panginoon, yung fairness in every courtroom and station, Lord. Oh, Lord, help the church to protect 3 stars in the sun, Panginoon, our flag, by producing armies of prayer warriors, Lord, and defend our nation with fervent prayers, O God. Father, we declare that the Philippines belongs to you, Lord, that you reign over Luzon, Visayas, and Mindanao. We declare righteousness over our government. We declare peace over our communities. We declare provision over our economy. We declare protection over our land, Lord. Bless our nation, Lord. Oh God, heal our land. At ang panalangin po namin, oh God, is that the future generation, ma-inherit po nila yung Philippines marked by integrity, Lord, compassion, and most of all, fear of you, oh God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. We also lift up to you, Panginoon, si Sis Narby, Panginoon, as you deliver your message tonight, Lord. May you go before her, Panginoon, and anoint her lips, Panginoon. And may you surround her with your angels as she delivers your word, Lord. And may your message tonight speak to us, Lord, piercing even to the dividing of soul and spirit, living and active, and will be sharper than any double-edged sword, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Saluhan niyo po nawa yung lahat ng aming mga panalangin tonight, Lord. And Lord, I claim all of this, Panginoon, para sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, O God. We just bring to you back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Diyos Ama, ikaw luluwalhatian
presence tonight, Panginoon. You are indeed a good, good Father, a faithful God, O God. Lord, you deserve the honor. You are mighty and worthy to be praised tonight, Panginoon. Lord, ngayong gabi, patuloy lamang po kaming lumalapit sa iyo with humility and open spirit, Panginoon. Patuloy lamang, Ama, na yung presensya mo, yung malayang kumilos sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Lord, bless your word tonight, Panginoon. Hayaan mo lamang po, Panginoon, na ito po'y mag-speak life sa lahat ng mga anak mo na makikinig. Dito man po sa sanctuary, mapa-online man, Panginoon. Lord, hayaan mo lang, Panginoon, na buksan mo ang kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng receptive heart, Panginoon, na marinig po nila, matanggap nila yung katotohanan, Panginoon, na inihanda mo sa buhay ng bawat isa. I also pray, Lord, that you will anoint your servant tonight, Panginoon, as I deliver your word, Lord. Continue to give me, Lord, boldness, clarity, and authority, Panginoon, not on my own wisdom or knowledge, but by the power of your Holy Spirit, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, na yung presensya mo ay kanina pang kumikilo sa bawat isa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, damang-dama lamang po namin ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, Panginoon. Lord, inaalay namin ang gawain namin ngayong gabi. May ito po'y magbigay ng kalulhatian, Panginoon, sa iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. So, magandang gabi din po sa mga kapatid namin na nanonood online. Ngayon po ay last day ng ating tarrying para sa ating first quarter, no, for 2026. Normally naman pag this first quarter, kami din sa company, assessment, yan, di ba? Yan, anong kondisyon ng company compared to last year, ganyan. So kahit naman siguro sa mga personal, natin, kami din sa buhay, din namin sa finances, may naipon ba? So kami walang naipon kasi uwi daw ako ng uwi. So ganun din sa ating spiritual life, no? We need assessment. So, ako kasi parang din. So, sa spiritual life, we need assessment. So, kumusta ba tayo? Yan. Kumusta ang buhay ng bawat isa? Yan. So, ngayon lang tayo nagkakumustahan. So, kumusta ba yung tatanungin ko po kayo, kumusta yung ating prayer life? No? So, alive and kicking pa ba? So, pag nag-pray ba tayo, yung talagang katulad ni Pastora Elsa na bumababa ang kalangitan? No? Pag nagpipray ba tayo, yung word natin na binabanggit natin sa Panginoon, may weight pa ba? Kaya pag lumalapit pa ba tayo sa Panginoon, alam ko naman na ang bawat isa may mga schedule ng devotion. So, pag dumarating ba tayo sa schedule ng ating devotion, meron pa ba tayong surrender sa Panginoon? So, minsan siguro, siguro hindi naman taga-JR, yung iba lang, no? Baka minsan nakaka-experience tayo na we pray only kapag may problema o kaya, yung mga words na parang sinasabi nga ni Kuya Joller, baka minsan hindi pa pala umabot ng langit yung mga pinagpipray natin. Yung bumatalbog lang sa pader-pader ng bawat sulok ng ating kwarto. Minsan naman baka busy tayo sa ministry or sa church activity, pero yung private devotion natin empty. Baka minsan, we are in church, no? Lagi tayo nagsisimba, pero we feel dryness. So, ito daw po yung mga sign na we need to revive our prayer life, no? Baka naghihingalo na pala tayo, baka di natin alam, pa-smile-smile lang tayo, pero deep inside pala, we need revival, no? Naghihingalo na natin yung mga lalong-lalo na yung ating prayer life. So, ayan po, introduction. Next po, ano po yung revival in prayer? Revival in prayer po is just hindi po siya yung pahabaan ng panalangin, no? Ito daw po yung panalangin na buhay. Alive prayer. Kung saan po, na yung prayer po,
becomes our first response, not last resort. Kasi minsan talaga, pag dumadating tayo sa problema na meron tayong problema, gagawin muna natin yung makakaya natin hanggang sa hindi sumuko na tayo, doon pa lang tayo magpe-pray. So, then meron naman po na yung ating words na po, carry faith, not fear. And then, yung puso natin burns against from God. So, ngayong gabi po, no, God is inviting us again through Jeremiah 33, verse 3. No, sabi nga dito, call unto me, ayan, And I will answer you and show you the great and mighty things which you are not know. alit kasi doon pa to. Ayan, no? So, alam naman natin na this is a powerful verse, no? That was spoken. Doon nakita natin na yung prophet ay nakakonfine. Pero yung heaven is open. So, meron din siguro tayong mga situation na baka nakakulong, no? Sa may pwedeng mga financial difficulties, relationship problems, sa pamilya, sa mga anak, no? Sa trabaho. So, God is reminding us tonight na the heaven is open, no? Hindi sarado ang langit, no? Inaano lang, meron lang siyang invitation. At dito sa Jeremiah 33, pinakita ng Lord sa atin yung tatlong powerful pattern. No? Iyan yung return, respond, and reveal. So, kung gusto daw natin, sabi ko nga sa inyo, kung meron na kayong sign na we need to revive our prayer life, we need to come back or follow this pattern. Yung return, respond, and reveal. So, yung unang pattern po is return. Ang sabi po, di ba, sa Jeremiah, sa una, call unto me. Yan. Hindi po sinabi ng Diyos sa atin na mag-complain. Mag-complain ka palagi. Siguro, ngayon, sa social media, konting kibot, complain, or kaya konting, ngayon, in demand yung lahat ng bawat nangyayari, portion ng buhay natin, naka-note, naka-status, di ba, naka-post sa social media. Pero, ang panawagan sa atin ngayong gabi ng Panginoon, call on to me. Kasi po, yung revival, nag-start po siya with a call. No? Yung call kung saan po na ang ibig sabihin meron tayong intention. No? Call is an intentional seeking. No? Wherein nakapokus tayo, meron tayong, may urgency po. Hindi po yung prayer na distracted, hindi po yung prayer na multitasking. Siguro po minsan, guilty ako dito minsan kasi sa prayer meeting pag Wednesday, di ba? Prayer meeting pero nasa bus ako, distracted, maingay si uncle. So, di ba parang, tapos multitasking. Minsan pag nasa bahay, di ba? Prayer meeting pero nagdi-dinner habang may prayer meeting. So, ngayon, yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon, no, na we need to have focus. We need to give our intention pag tinawag po tayo ng Panginoon. Kaya po, yung isang point po na-receive natin sa Panginoon na sinabi niyang, call to me. Ang command ng Lord sa atin, this is a command of God. Sabi niya, let's return to our altar. No? Sabi po sa 2 Chronicles 7:14, if my people shall humble themselves and pray. So, diyan pa lang po, napaka-powerful na kasi tinuturo dito, sinasabi ng Lord na if my people. So, revival po is not para sa mundo. Ito po ay para sa lahat ng kanyang anak. No? It is for our church. Tayo, we are church, di ba? At ang pinapoint din dito ng Lord na revival starts with humility. Sabi dito, if my people shall humble. So, humility come before healing. So, di ba we pray, and may pasunod dan, and I will,
God will heal our land. So humility comes before healing. So sa revival po nagsisimula, hindi po kailangan ng malakas na boses. Nagsisimula po ito sa isang mababang puso with a humble heart. So we need to yung revival po nagsisimula siya kung ang tayong mga anak ng Diyos ay magiging humble. And minsan kasi parang minsan sa prayer natin, lalo na pag kami trabaho sa mga amo natin, no? Ako minsan ganun eh. Pagka may problema ako sa amo ko, Lord, baguhin mo naman tong amo ko, lagi na lang nakasigaw, lagi na lang ang laki-laki na expectation. Pero dapat pala, ang prayer natin, siguro sa inyo, mga kapatid ko nagtatrabaho sa bahay, di ba? Minsan, lagi nating nabaguhin yung ating mga amo, pero hindi natin naiisip na ang una nating dapat sabihin, Lord, change me first. Baka po sa akin pala yung problema. Baka puro na lang, ang nakikita ko lang sa aking amo, puro negative. Hindi ko nakikita yung mga favor na ginagawa pala ng aking amo para sa akin. Minsan din sa ating mga, sa government, di ba? Siguro, minsan din, nagiging problema natin ng government dahil lang din sa atin. Kasi we didn't boast wisely. Di ba? Nagpabayad, yung iba nagpabayad, yung iba hindi naging, yun nga, hindi nagbumoto ng wisely, hindi talaga pinag-isipan. Minsan din sa ating mga asawa, di ba, baguhin natin yung mga asawa natin, pero hindi natin nakikita na kailangan din pala, dapat pala ang prayer natin, Lord, change me first. So, yung humility po talaga napaka-importante kapag tayo ay bumabalik sa altar ng Panginoon. Pangalawa po, dapat when we comes to the altar, revival requires hunger. Sabi nga sa Psalm 42, verse 1, as the deer pants for the water. So, dito, di naman, mahirap naman pakainin ng busog, di ba? Di ba? Napakahirap. So, kung ikaw, wala kang longing for wala kang spiritual longing para lumapit sa Panginoon, hindi mo marireceive yung bagay na gustong ibigay sa iyo ng Lord. Kahit tayo, sabik tayo sa tao na kakainin, pag ayaw niyang kumain, hindi niya matatanggap. So, ganun din tayo sa Panginoon. No? Pag minsan kasi nakikita natin yung problema na parang ang Diyos, parang hindi ko na naririnig ang Lord. Pag nagpipray ako sa Kanya, parang wala na akong naririnig sa Kanya. Totoo bang naghumihinto ang Diyos sa pag-speak sa atin? Di ba hindi? Siguro yung problema, we stop seeking Him. No? Parang na lang, na mostly meron tayong instances na lagi tayong busy, no? Sa trabaho, alam natin, minsan talaga hindi natin matatanggi. Minsan pag trabaho, pag may overtime, minsan pagod na tayo, hindi na natin nagagawa yung talagang lumapit or maging uhaw sa presensya ng Panginoon. Sa ating, pag nagtatayo ba ay nagpipray or sa ating mga sarili nating prayer altar, dumating ba kayo sa point na nasabi natin na, Lord, I miss you. No? Lord, na-miss kita. So kasi minsan, busy din tayo, maraming distraction ngayon sa mundo social media, no? Stress, lalo na yung mga magulang na malayo sa anak, stress sa anak. Minsan kasi gusto mong pag-aralin, ayaw mag-aral, no? Magugulat na lang, nag-aaral, nabuntis, so stress na stress. Tapos yun nga, pagbabudget ng pagpapadala, stress na stress. So we are occupied lahat, no? That minsan naman, busy tayo sa schedules, maraming gawain sa church. Marami tayong ministry na sinalihan, pero kumusta yung presence ng Lord, nararamdaman pa ba natin? No? Kasi tapos minsan naman, hingi tayo ng blessing. Lord, pahinging blessing. Lord, bless me. Lord, bless me. Pero hindi naman natin masabi na, Lord, I need you. I want to come back. I want to come back to my altar.
So, minsan ganun tayo. Ako din minsan ganun, busy ako. Minsan nga, after work, hindi trabaho, bahay, sa Pinas, mga anak. Lalo na pagka ano tawag doon, yung separation anxiety. Pag nauwi, pagbalik, ang epekto, hindi maganda. Namimiss mo yung mga anak mo, di ba? So, yun. So, minsan nakakalimot, pero yun, talagang ako minsan nasasabi ko yun pagka nagde-devotion ako. Sasabi ko, Lord, I miss you. No? So, ayun lang po yung unang pattern, yun, return to the altar with humility and with hunger. And then, next is, revival happens when heaven responds. God responds. Sabi diyan, I will answer. So dito, ito ay powerful promise ng Lord. Talagang, talaga to? To ay, pa tawag doon? Mighty promise ba? O talagang anong promise ta sa Lord na I will answer. Hindi na sinabing na maybe, walang maybe yan. Walang, I will consider, di ba, pag lumapit tayo sa amo natin. Ako minsan, mostly pala, pag lumapit, lalo na pag salary increase, sasabihin ng amo mo, I will consider or I will think about it. Ganyan pa yan. So, parang wala tayong assurance kung bibitinin pa tayo o pero sa Lord, surely pag lumapit tayo, ang sagot niya, I will answer. May sagot talaga siya. Sabi nga, yes, no, or wait. May sagot talaga, no? Kasi God binds Himself to His word, no? Pero, di ba, pag isang ama, pag sinabi niya sa anak niya na, I'll be there, He means it. So, pag sinabi ng Lord, how much more pa yung Lord? Pag sinabi niya, I will answer, He means it. Kasi yung ama nga sa lupa, talagang pag sinabi, di ba, yung mga tatay, sige, bibili kita ng ganun, kahit pasawa yung anak natin, ginagawa pa namin. Lalo pag sinabi ng anak natin, Dad, you promise it. Talagang wala kang choice kundi gawin mo. What more pa yung ating amang nasa langit, no? Ano ba ang gustong ipakita sa atin ng Lord? Kaya bakit niya to sinabi? I will answer. Kasi gusto niya tayong matuto na i-change yung ating prayer language. Baka kasi minsan yung language natin, di ba yung tayo, Lord, sana po, ganun, sana, Lord, baka naman, baka po Lord, kung kalooban mo, parang ganun, di ba? Pero ang gusto ng Lord, mapalitan po yung prayer natin, yung prayer language natin na yon, from magnifying the problems to magnifying God. Isang example po dito is yung kay sino ba to? Si David, di ba? Di ba ang mga Palestine, ang language nila, malaki yan, si Goliath, di ba? Malaki yan, walang tatalo diyan. Pero nung si David, iba, ang language niya is the battle is the Lord, no? So yun yung language niya. Kaya nagkaroon ng revival, di ba? Di ba nakita natin si David, ang liit-liit lang niyang tao, pero ang laki-laki niya, di ba? Pero natalo niya yun. So yun yung gustong ituro sa atin ng Lord, no? Na sa problema, parang hindi natin kaya, Lord, ang hirap naman ng problema ko kung may sakit tayo. Diba? Gaya niyan. Yung mga sakit na cancer, yung mga sakit na parang kung iisipin, kung yun ang i-magnify natin, yung sakit na cancer, talagang siguro yung kagalingan na pinangako sa atin ng Panginoon, hindi natin siya marireceive. So, we magnify our God, that our God is our healer. Nothing is impossible with Him. Pangalawa, from complaining to declaring. Mostly, minsan pagka meron tayong sitwasyon na talagang, lagi tayo na gano'n, Lord, ang hirap-hirap naman ito. Lord, bakit ba sa akin binigay itong problema na to, no? Lord, bakit nga ba? Bakit ba? No, parang sa example po natin sa Acts 16, no, sila Paul, saka si Silas. 'Di ba? Nakita natin, they are talagang they are beaten, nakakadena sila, tapos in prison. Pero hindi sila, imbis na sabihin nila, Lord, bakit kami nandito? Wala naman kaming
ginawa kundi ipangaral yung salita mo, pero bakit kami ang nakulong? Pero hindi, dahil sa kulungan, they pray and praise to the Lord. And ano po ang nangyari, di ba? Ano nangyari? Na-open natanggal yung chains nila, yung prison, na-shake, no? Yung doors ng prison na-open. So, when we change your language natin, we keep complaining, talagang doon tayo, Lord, lagi akong kapos, wala akong pera. Pag yun lagi yung dinideclare natin, yun ang nangyayari. Pero pag sinabi natin, Lord, you are my provider, you are faithful to pag naging good steward ako, yun ang nangyayari, no? Minsan, pag yan, kagaya niyan sa pagbibigay para sa Lord, minsan talaga mas nauunahan tayo ng complain na kulang ng, di pa nga po ako nagbibigay, kulang na, what more pa pag nagbigay. Bakit hindi natin i-declare yung goodness that God is our God who provides our needs, no? Na meron tayong Diyos na kailanman hindi tayo pinagkukulang. And then, pangatlo po is yung fear of language to faith language. Ayan, from fear to faith. Ayan yung language po na, yung fear language na baka mawalan ako, no? Baka po ma-fail ako, no? What if hindi mangyari? Yun nga, yung dapat yung faith language natin na God will make a way, no? God is faithful. Yun lagi yung dapat maging language natin. Kaya sinabi ng Lord, binigay niya sa atin yung promise na I will answer. Kasi dapat pag na-receive natin yung word na I will answer, talagang yung faith natin pataas. Yan. So isa pa yung nangyayari pagka alam na-receive natin yung sinasabi ng Lord na I will answer. Yung faith natin, nagkakaroon tayo ng persistency. Yun, di ba? Yung revival requires persistency. Yan. Yung kung saan heaven moves when our faith rises. So isang example dito yung kay Elijah, di ba po, yung favorite nating kwento mula sa 1 King chapter 18. Di ba? Elijah prayed 7 times before the rain came. So imagine natin, di ba? First prayer niya wala, second wala, third wala. Minsan tayo pagka sa second pa lang, pag hindi na sumagot ang Lord, hinihinto na natin yung prayer natin eh. Pero dito gusto ng Lord na huwag tayong huminto, no? Huwag tayong huminto hangga't hindi natin nare-receive yung promise ng Panginoon sa atin. No, revival prayer is not emotional prayer. It is a consistent prayer, no? We pray when you feel it, you pray when you don't feel it, no? We pray when you are tired, when you are discouraged. Pray even though yung problem parang hindi nawawala, nadadagdagan pa. Kasi alam natin, no? Sabi nga, yes, I will answer. Because we know breakthrough is coming. So wag tayong hihinto. Parang kami po, di ba? We always pray, no? Simula pa lang na nalaman namin si Samsam na hindi nakakapagsalita. May fear kami. Marami ako nababasa sa social media. Pag ang bata daw 7 years old, hindi na siya mahirap na siya makapagsalita. Pero the Lord is good kasi hindi ko naman hinihingi yung mga opinion. Marami nagsasabi, yung anak namin, 10 years old, nagsalita, wag ka man mag-alala. Tapos, nung pina-assess namin siya sa developmental pedia, natuwa yung pedia kasi daw, meron naman po pala siyang words na nababanggit. Niloloko nga siya ng pediatrician, sabi niya, Heaven, tamad ka lang yata magsalita eh. Magsalita ka na nga para hindi na nagwo-worry si mami mo. So, ito lagi yung minimeditate ko, yung 1 King 18. No? So, siguro wala pa kami doon sa seventh time. Nandun pa lang kami sa maliit na
na ano ba yon, yung parang sabi yung kamauna ano na, pero alam namin the rain is coming sa buhay ni Samsam. Amen po, no? So, pangatlo po, revival happens when God reveals. Yon, reveals, no? When God reveals His power. Sabi po doon, dito, and show you great and mighty things you do not know. No, pag sinabi pong great, no, ito po ay beyond human wisdom, no. Pag sinabi namang mighty, sabi nga natin, ito yung mga hidden and yung mga inaccessible, no. Maraming bagay tayo na hindi minsan natin maarok, no, hindi natin ma-figure out with our own intelligence. May mga bagay na may mga battle tayo na minsan hindi natin mawi-win with our own strategy. Tama po? Tapos meron tayong mga decision na minsan hindi kaya na ating mga logic thinking. No, kailangan natin ng revival. And yung mangyayari lang yun, revival comes through our intercession. So, prayer is not only asking. No, it is also receiving revelation from God. So through prayer, God can reveal direction, can reveal calling. God reveals strategies, no? Reveals hidden issues. Kung sino yung mga taong dapat natin patawarin. Minsan, kala natin tayo yung may problema. Pero di pa natin alam tayo pala yung may issue. And then, reveal His heart. Kung ano yung kalooban ng Panginoon. Parang ano po yan yung revival na with that receiving revelation na parang nahihintulad po natin sa isang night vision lens. Di ba? Pag hindi po natin ginamit yung night vision, parang yung darkness po wala lang. Pero pag ginamit po natin yung lens na yon, makikita natin yung movement, no, yung the shape, saka yung direction, no. So ganun din po yung prayer. You know, once our prayer revive po, nakikita natin yung spiritual night vision, no. Yung bakit minsan may attack, no, kung kailan tayo gumagawa para sa Panginoon, may nangyayaring attack sa atin. Hindi nalalaman natin yon na ito ay gawa ng kaaway. Minsan naman may mga bagay na nire-reveal sa atin na dapat nating matutunan. Kung ano yung leading ng Panginoon sa bagay na hinihingi natin sa Kanya, no? Kung ano yung mga bagay na dapat nating i-release. So, yun po yung tatlong pattern na gustong ituro sa atin ng Lord. Let's return to the altar. No, let's change, no, receive the promise that He will answer. No, change our spiritual prayer language, no, at tano tayo sa Panginoon na yung hunger ay yung ang tawag doon, yung faith natin mag-rise up. So, ano nangyayari pagka if we return to the altar, God will respond, and when He responds, He will reveal. Revival in prayer is not emotional hype. No, it is returning, believing, and receiving. Yan po. Hallelujah. Sige po. Parang ano po siya, no? Yung, meron po akong isang illustration, no? Imaginein po natin yung ating mga cellphone. Ayan, no? No, hindi po siya naka-charge. Kahit iPhone 17 pa yan, iPhone 18, no? Maganda man yung mga application na nasa cellphone natin. Pag wala siyang charge, wala siyang dead pa din, no? Wala siyang use. No? Ganon din po yung church program na meron tayo ginagawa, no, para po siyang application sa mga cellphone na yung prayer po natin, yung prayer ng mga church, no, church member tayo, mga anak ng Diyos, is like a charger, no. Without prayer, we drain. With prayer, we overflow. So,
Tonight po, God is calling us back. No? Not to perform, not to return to routine. Parang routine na lang, parang ano na lang, na araw-araw na lang nangyayari. Pero ngayong gabi, God is calling us back to intimacy. Yan. Namimiss na tayo ng Panginoon. Nakakaramdam ba tayo ng miss niya? No? So, tonight po, yan. Marami pong mga bagay God wants to show you. Pero yung mga bagay na ito po ay ma-unlock lang through our prayer. No? Ngayong gabi, if you feel dryness, if you feel distance, if you feel routine, this is not condemnation. This is invitation. The Father is saying to us, call unto me. Hindi po bukas, hindi po kung kailan tayo ready, o hindi po ngayon. Ngayon na po. Simulan na po natin ngayon. So, sige po. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Galing po kahit nandito po tayo sa church. Let us rebuild our own altar. Personal altar natin. Lalo-lalo na yung ating prayer. Kung nakakaramdam tayo na we need revival, let's come to the Lord tonight. Let's return to the altar. Ito yung command, panawagan sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, kung gusto nyo pong lumuhod, pwede po tayong lumuhod. Pwede din po nating itaas yung ating mga kamay towards heaven as sign of surrendering to the Lord. Hallelujah. All because of you. All because of you. God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God
altar. Let's pray and say to the Lord, Lord, revive my prayer life. Remove dryness. Remove distractions. Restore my hunger. Teach me to pray with fire. Lord, teach me to pray with faith. Lord, teach me to pray until something happens. Father God, we thank you for your word tonight, Panginoon. Salamat. Salamat for the opportunity that we can call upon you, O God. Lord, tonight, we come to you with humility. We repent for our casual prayer. We repent for a distracted prayer, Lord. Lord, we repent, Lord, for the times na nagpipray kami without faith. And even, Lord, we repent, Lord, sa mga prayerless life namin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Father God. Lord, lumalapit kami sa iyo ngayon. Humihingi kami ng tulong to revive again our prayer life, O Lord. Lord, as you promised in Jeremiah 33, as we call to you, Panginoon, you are faithful, Lord, to answer our prayer. Lord, you are faithful, Panginoon, to strengthen our weak prayer, Panginoon. Lord, you are faithful, Panginoon, na muling pagalabin sa aming puso, Panginoon, yung bagay, Panginoon, na kinauhawan naming lumapit sa iyong presensya, Father God. Lord, salamat. Salamat, Lord, that you will continue to revive this church, Lord God. Lord, good salamat that you will continue to use this church, Lord, as a house of prayer, Lord. Salamat that your people will continue to humble ourselves, Lord, and pray to you, Panginoon. And Lord, we continue to thank you, Lord, sa mga bagay, Panginoon. We believe, Lord, you will answer. And we continue to believe, Lord, and to receive all the revelations, Panginoon, that comes from you, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na muli mo, Panginoon, ni-revive yung aming spiritual life, Panginoon. Lord, salamat na binuksan mo muli, Panginoon, yung aming kauhawan sa iyong presensya, Panginoon. Lord, we thank you, Lord. Patuloy lamang, Lord, na patuloy namin i-desire, Lord, na ikaw yung patuloy na maitaas sa aming mga buhay, O God. Lord, salamat po, Panginoon, that tinuruan mo kami muling lumapit sa iyo. Tinuruan mo kami muling tumawag sa iyo, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. We pray, Lord, ang bagay na na-receive namin from you, the revelation that we receive from you tonight, Lord God, ay ito po ay patuloy namin panghawakan at patuloy namin ma-apply sa aming mga pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Lord, dismiss us tonight with your peace, O God. Lord, tangan-tangan yung pangako na ikaw yung Diyos na matapat at patuloy na sumasagot sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan po, thank you po sa mga kapatid namin nanood online. Yes. Prayer meetings. See you po sa ating prayer meeting bukas. Yan. Ay, prayer meeting agad. Apply na apply. So, let's pray for our tithes and offering. Father God, thank you for the opportunity, Lord God, that we can give, Panginoon, for your kingdom, Lord. We pray, Lord, that we continue to bless our brethren, Panginoon, who will continue to give for the expansion of your kingdom. Patuloy mo i-bless, Panginoon, yung mga offerings that we receive tonight. Ito po ay patuloy na magamit, Panginoon, para po sa mga kaluluwa na nangangailangan ng pagkilos mo, pagyakap mo, Panginoon, mga kaluluwa, Lord.
na nangangailangan ng pag-ibig mo, Panginoon. Salamat. Salamat po for the opportunity, Lord God, na kami makapagbigay ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Sige po, God bless po sa inyo lahat mga kapatid. Kita-kita po tayo sa Sunday po para po sa ating Sunday service. Hallelujah. God bless po. Ako ay narito